And regarding Sara, pinapatakbo ng presidente, ayaw tumakbo. Instead, tumakbo ng vice president. Unang-una kasi alam niyang di siya mananalo eh. Kung magbabakbakan sila ni BBM ng silang dalawa, 1v1, hindi mananalo si Sara. Malabo. Mas maganda kasi ang strategy na ala Gloria Arroyo. Di ba? Suportahan mo muna para pagka nanalo, agawin mo pwesto. So, ang mangyayari, tatapusin niya yung unfinished term. Ganun ang mangyayari. Tapos, sabihin natin, merong nakuhan 3 taon o 4 na taon mula kay PBBM. Kasi second year ni BBM, doon nila sinimulang tirahin eh. Sinimulan na nilang pabagsakin eh. Tapos, kaming mga vloggers, kami yung mga bumabanat kay Sara sa mga Duterte. Tapos yun ang reklamo ni Sara, kaya siya nag-resign na rin sa DepEd dahil binabanatan daw namin siya. Akala naman niya, pinababanatan siya ni PBBM. Hindi niya alam, ang bumabanat lang sa kanya, desisyon lang namin yun. Kaming mga supporters ng administrasyon. No. Diba? Tapos pag punaagaw niya yung pwesto, then meron na naman siya uling karapatang tumakbo. Diba? Kasi under sa Constitution natin, ng Article 7, doon sa rule of succession, kapag naka-4 na taon, nakapaglingkod ng 4 na taon ang nangagaw na vice president o yung successor, yung acting president, ay hindi na po siya karapat-dapat na kumandidato sa susunod na pampanguluhan. So kaya kailangan ang matira niyang makuha niya mga naka 3 taon, di ba? Halos 4 na taon. Yan. Ganun yung ganun yung twist diyan eh. So, if you cannot beat, join them. Tapos magikang parang isang cancer from within, sisirain mo yung sistema. Papatayin nyo yung sistema. 'Di ba? Ganun yung diskarte nila na ginagawa kay PBBM. Kung bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy yung paninira. Kaya nang nabanggit ko, sa flood control, makulong man lahat ng mga politikong sangkot. Hindi yan tatahimik. Kaya nga sinasabi na nila ang pinaka proponent ng lahat, pinaka utak ay etong si PBBM at saka etong si Martin Romualdez. Yun ang kanilang pinipilit na isinaksak sa isipan ng mga Pilipino. Pinaka-least na argumento na lang na nakakapitan nila ay kasi si PBBM ang pumirma doon sa GAA. Obligasyon ng Pangulong pumirma doon. Tapos hindi naman niya inirelease yung pera na nakitaan niya na questionable. Hanggang ngayon, naka-for later release yung mga yun eh. Diba? Kaya yan, lalong nagpapainit ng ulo nila dahil hindi nila makuha yung gusto nila eh. Yung korupsyon nila. Diba? Ito na lang kung talagang totoong sila ay malinis, talagang anti-corruption, ba't hindi nila i-call out si Alvarez, the former Speaker Alvarez? Diba? Binuking ng anak yun. Bilyones ang halaga ng kanyang mansyon na tinitirahan nila ng kanyang kabit. Sabi pa ng anak, wala naman yung hanap buhay. Wala naman yung negosyong big time eh. Diba, saan magagaling yun? Bilyones. Nakatayo sa bundok, yung paghahakot lang ng gamit doon. Doble ang presyo. Magpapakahakot ka sa kabayo, yung ganun. Diba? Tapos pagagawan mo ngayon ng farm to market road, yun pala, farm to my house. Diba? Road. Kunwari lang naman sila na anti-corruption. Ang kapansin-pansin nga kay Sara, she's a lawyer. Diba? Mga DDS. Agree kayo dito lawyer si Sara, si BP. Duterte, lawyer. Pero tingnan nyo lawyer nga, pero bakit hindi alam na yung tamang paggamit ng confidential funds ay merong guidelines? Diba? So ibig sabihin, kaya hindi na sunod ni Sara yung paggamit ng guidelines ng confidential funds, and that's actually technical malversation of funds. So, hindi naman na automatically na plunder. Kailangan mo na may series
of covert acts, tapos may mga kasabwat para makana yung at least 50 million pesos. Pero kung hindi yun may establish, ang maliwanag dito is a technical malversation of fund. Kasi confi fund, it has to be used for matters related to peace and order, security, di ba? So kung ginamit yung pera, gaya ng nabanggit niya nga na nagamit sa libreng sakay, sarap-sarap, ewan ko, magic sarap yun. Tapos yung pambubudol nila roon sa AFP, yung National Youth Summit na 8, di ba? Wala namang kinalaman yung Youth Summit na yun eh. Doon daw nila ginastos, nag-espiya daw sila doon. Tapos yung certificate na ginamit sa liquidation is a certification na successful yung mga events. 'Di ba? Isang ano 'yun, isang panloloko 'yun. So that's technical malversation of funds. Ang technical malversation of funds hindi naman nangangahulugan na ninakaw yung pera. Ang ano dito, kung saan nakatakda ang pera, gastusin, at hindi mo doon ginamit yung pera, sa iba mo ginamit. Kahit na mabuti pa yung dahilan mo, kahit na napakarami ang nakinabang, still, that's technical malversation of funds. Kasi may mga pamamaraan para mapondohan yung mga gusto mong magawa na mabubuti. Di ba? Not necessarily kangkongin mo yung pera at ilipat mo. Ganun yun eh. Nasanay sila. Di ba? Yan sabi nga ni Romel, nasanay si Sara Piatos Duterte sa Davao City sa halos lahat ng resibo, puro mga chichirya. Ay nako. Sabi, hindi lang si PBBM ang tinitira ng mga damuho, pati si F. Elisa, kung Sandro, tinitira nila. That's correct. Kasi ang kasalanan din naman ng mga Marcos loyalist yan eh. Alam niyo kung bakit? Ingay nyo kasi eh. Sabi nyo noon, si Martin Romualdez, next president, kailan yon? 2022 pa lang. O di 2022, binanata na nila. Sabi naman ng iba, mas maganda si F. Elisa, tumakbong pampamuluhan kapalit ni PBBM kung hindi mag-extend. O yun, ginawa na nila ng kabalbalan, siniraan na nila. Di ba? Tapos si Sandro, tatakbo pampanguluhan. O, sabi ng mga loyalista, pwedeng pumalit kay BBM, kay PBBM. Hindi po pwede, imposible pang pumalit si Sandro kay PBBM. Diba? Kasi nga yung edad, hindi pa siya pasok sa banga. Pagdating ng 2028, hindi mo na tiningnan yun. Di, sabi ko nga sa inyo kanina, kung sino yung potensyal na makakalaban ng mga anak ni Duterte o nila mismo sa eleksyon, sinisiraan nila. Doon na lang sa Davao City, yun na nga yung sinasabi ng mga kababayan natin doon na dito, tingnan nyo, yung kalaban niya, ganyan, ginagawa yung sinisiraan niya. And he even admitted that in public na natutunan niya sa pagiging fiskal ay magtanim ng intriga at ng mga ebidensya. Diba? So, sisiraan mo, iintrigahin mo. Tapos para hindi ka magmukhang tanga, tataniman mo ngayon ng peking ebidensya. Yan sila eksperto and that's what they always do against PBBM. Diba? And kay F. Elisa, ngayon, sex video naman ang pinabanat nila. Mamaya, pag-uusapan natin yon. Okay? That's right. Masyadong maaga Alam nila may guidelines. Alam nila may guidelines. Problema si Sara at staff naging kampante. Akala same nung panahon ni Digong, hindi expect darating yung time na mabubusisi. Gawain nila. Okay, possible din. At mas matindi yan kasi ako naniniwala naman ako talaga na alam naman nila na may guidelines yan Alam nila yun. Ayaw lang talaga nilang sundin. Yun lang yun di ba? Sabi mo nga, nasanay sila ron. Spoiled brat That's what I like, di ba? Na yung ganyang ginagawa ng Pangulo. Kaya nga magkakaroon nga ng ng rigodon sa gabinete. Okay lang po yun, tama-tama yun. Para yung mga non-performing, yung mga peste, di ba, mapaalis na katulad ng Department of Tourism, si Prasco. She has to go. Wala nga. Yung website mismo ng Department of Tourism,
Hindi man lamang ina-update doon na pinopromote yung mga tourist spots eh. Ang pinopromote, sarili niya. Mali, di ba? Mali. Alam mo, ang pathetic, nagsama-sama na kayo, Pinklawan, Dilawan, Loyalist, Leftist, pero wala pa rin kayong numero. At kayong mga vloggers, araw-araw na ginawa ng Diyos sa mga basurang kwento nyo, negative 3. Alam nyo, yan ang kabubuhan yung negative 3. Alam nyo kung bakit? Diba? Bakit mo ima-minus yung magkapareho? Magkapareho yun eh. Oh, hindi ba naman kabubuhan yun para paniwalaan? Inimbento yung formula na yon na net trust rating. Isipin mo yung very strong trust at yung lesser trust. Yung lesser trust, ima-minus doon sa strong. Bakit? Kasi mas malaki yung lesser. At kapag ginawa rin nila yun, same formula, in-apply nila kay Sara, hindi magne-negative. Bakit kasi? Kay Sara kasi, malamang yung higher trust. Kay PBBM, baliktad. Mas lamang yung lesser trust. Well, that is understandable. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako tipo ng iba na kung ano yung laman ng survey, yung figure ng survey, titirahin natin eh. Like killing the messenger. Let's listen to the messenger first. Di ba? Ano ba yung sinasabi doon? Then, tignan natin sa paligid. Well, nakita naman natin na talaga namang naging talamak ang korupsyon nitong nakaraang 3 taon sa administration ni PBBM. And mabuti nagkaroon ng mga investigation and then we found out na ang naging breeding ground, buti na lang nagsalita rin si Diskaya na nagsimula sila sa panahon ni Duterte. Diba? Nang ganyang mga kabalbalan. And they had Yusik Cabral, no, na naging mga kasabwat nila. Kaya nga si Pulongski nagkaroon ng 51 billion eh. So gaano kadami ang mga kongresista na ang mga kongresistang bagito na na-deprive sa kanilang default allocations na 500 million taon-taon para sa mga gusto nilang paggawang infra. Nawalan yung mga bagitong, yung mga first-timer congressman and then na-absorb, napunta ng Davao na accumulate yung 51 billion pesos. Diba? Mali yun eh. Ano yun eh, hindi pantay ang appropriations. Mali. Kung magbibigay ka lang, ika nga, dapat pantay-pantay. Kaya ngayon, kay PBBM, syempre, lahat bilang presidente, lahat ng problema, isisisi sa kanya. Isisisi kay PBBM. Yan ang presidente. Syempre, normal yan eh. Di ba? Pero ang importante dito, kahit na little trust, nandun nagtitiwala pa rin sila sa Pangulo. Oh, nakikita pa rin nila yung mga ginagawa ng Pangulo. At kaya sila nagtitiwala. Inaabangan lang nila rito yung resulta. Pero kay Sara, mataas yung trust rating. Ano ba naman ginagawa ni Sara? Punta sa mga patay. Tapos kung muda, ano ba? Di ba? Wala namang nagagawa. Kasi walang mandato. Kako, kung wala ka nang mandato sa bayan, wala kang assignment, wala kang specific task, tumino ka na lang, di ba? Sumuporta ka ng totoo. Yung gano'n, hindi yung pag hindi mo nakuha yung gusto mo, mag-aalburuto ka, magwawala ka. Pag na-question ka, di ba? Ikaw, kaya ka na-question, may mali ka. Pero it was not PBBM who did that. It was COA. So, yun ang dapat yung maintindihan. Di ba? Kaya lang, hindi talaga naman tama na nagkaroon ng unity team. Kasi isipin mo, yung mga tuta ng China tapos pinagsama etong nationalist. Hindi talaga magtutugma, di ba? Pero at the end of the day, si PBBM pa din ang presidente. Okay?